Hoy! Ano? Nasa labas ka pa ba? Magdidilim na. Wala ka talagang takot sa mga aswang na bata ka, pampihira ka. Umuwi ka na sa bahay. Sandali lang po, Lola Auring. Babawi lang po ako rito kay Dindo. Kailangan ko lang po mabawi yung mga text ko sa kanya. Ay nako, puro ka text. Gusto mo bang pakulo ang kwela at ipainom ko sa'yo sa baw? Hoy, Dindo. Paano yan ha? Bukas ng umaga na kayo maglaro ulit ni Jimboy. Umuwi ka na rin sa inyo at magkagabi na. Tama naman ng lola mo, Jimboy eh. Bukas na lang ulit tayo ng umaga maglaro ng text. Baka kung ano po mangyari sa atin kapag nagpaabot tayo ng dilim dito sa labas eh. Sige na nga. Basta ha, bukas ng umaga, maglalaban tayo ulit ng text ha. Tama na yan pag-uusap ninyo. Sige na, umuwi na tayo, Jimboy. At paglinis ka na ng katawan mo. Diyos ko kang bata ka. Gabing-gabi na pero amoy araw ka pa rin. Ang bantot-bantot mo. Wala nang nagawa ang 12 taong gulang na si Jimboy, kundi sumama sa kanyang Lola Auring para umuwi na sa kanilang bahay. Labag man sa kalooban niya yon, dahil talo pa siya sa larong text nila ng kaibigang si Dindo, ay sinunod na lamang niya si Lola Auring kesa mapalo pa siya nito. Pagdating nila sa maliit na kubo na gawa sa sawali at pawid, ay naunang pumasok sa loob si Lola Auring. Lumabas itong muli na dala ang isang puting tuwalya. Inabot nito yon kay Jimboy. O sige, maligo ka na muna, Jimboy. Habang ako naman naghahanda ng hapunan natin. Sige po, Lola. Ang katikati na rin po ng buong katawan ko at ang lagkit-lagkit na rin. Ano ba naman kasi? Maghapon ka naglalaro. Maghilod ka ng mabuti ha, para mabawasan naman ang mga libag mo sa katawan. Baka tubuan ka na ng kangkong. Nagmamadaling tumakbo si Jimboy patungo sa likod ng bahay. Pumasok siya sa maliit na banyo. Paghubad niya ng kanyang mga damit, ay agad niyang inumpisahan ang paliligo. Nang matapos siya, ay lumabas siya ng banyo na nakatapis ng tuwalya. Dumiretso siya sa loob ng kanilang kubo. Tinungo niya ang maliit nilang kwarto at doon siya nagbihis. Paglabas ni Jimboy ng kwarto, ay nakita niya ulit si Lola Auring sa mahabang upuan na nagbabasa ng pocketbook. Ano pong ulam natin, Lola Auring? Pretong galonggong at ginataang langka. Paborito mo yun, hindi ba? Ay, opo, Lola. Marami na naman po ako makakain nito, tiyak. Umupo si Jimboy sa mesa at agad na nilagyan ni Lola Auring ng kanin at ulam ang plato niya. Kahit kayang-kaya niya naman yung gawin, ay pinagsisilbihan pa rin siya ng kanyang lola. Ganon siya kamahal nito, kahit minsan ay napapalo siya nito dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Nadala na pala ang nanay mo ng pera para sa enrollment mo. Malapit na ang pasukan, hindi ba? Di pa naman po malapit, Lola eh. Kakasimula pa nga lang po ng bakasyon eh. Ay, oo nga po pala. Magkano po ang pinadala ni nanay? Nagpadala siya ng 3,000. Pili na rin daw kasi yun ang gamit mo sa school. Saka ibibili rin kita ng tsinelas at pudpud na yung tsinelas mo eh. Hindi lang po pudpud, kundi butas na. Pero Lola, kailan po kaya uuwi si nanay, no? Matagal na po siyang hindi umuuwi. 2 Pasko at 2 bagong taon na natin po siyang hindi nakakasama. Mangyaring wala siyang sinabi sa sulat kung kailan siya uuwi. Pero wag kang malungkot. Malay mo naman, baka sorpresahin na lang niya tayo bigla. Magugulat ka na lang isang araw, nandito na siya. Napabuntong hininga si Jimboy. Para namang nasa abroad si nanay, Lola. Parang hirap na hirap siyang makauwi rito sa atin, nasa Maynila lang naman siya eh. Apo, mahirap ang buhay sa Maynila, baka hindi mo nalalaman. Iniisip niya siguro na imbis na ipamasahe niya papunta rito, ay ipunin na lang niya ang pera para pampadala sa atin. Saka, huwag kang magtatampo sa nanay mo. Kita mo naman, kahit mahirap ang trabaho niya, ay tinitiis niya para lang meron tayong makain dito. Sana po makauwi na po si nanay. Miss na miss ko na po talaga siya eh. Huwag kang mag-alala.
makakauwi rin siya po. Darating ang araw na makakasama ulit natin siya. Sigurado akong nag-iipon lang siya. Mabuti pa po si tatay. Kahit paano, lagi ko po siyang kasama noon. Nasaan ba ang tatay mo ngayon? Hindi ba't patay na? Ano'y wala siyang ibang ginawa noon kundi makipaglaban sa mga aswang. Kaya maaga siyang kinuha ni Lord. Aba, masyadong matapang ang tatay mo. Tingnan mo ang nangyari at napatay siya ng mga aswang. Natahimik si Jimboy ng mga sandaling yun habang iniisip ang namayapa niyang ama. Lola, bakit po kaya hindi na lang patayin ng mga tanod ang mga aswang dito sa atin, no? Kahit gabi ay makakapaglaro na kami ni Dindo. Ganong kadaling mapatay at maubo sa mga aswang dito sa atin, Jimboy. Sila ang mga nilalang natuso. Isa pa, magaling silang magtago at makihalo sa mga tao. Kaya hindi talaga natin masasabi kung sino ang dapat na pagkatiwalaan sa mga tao na nandito sa atin. Isa pa, takot na ang mga tao makipaglaban sa mga aswang. Ang ginagawa nilang ng marami ay magtago at mag-ingat. Pero si tatay po, pinili pa rin niyang labanan ng mga aswang kahit alam niyang delikado. Wala na po bang ganung tao ngayon dito? Nasa dugo ng tatay mo ang pagiging matapang. Gusto niyang iligtas tayo. Kaya kahit mahirap at mapanganib ay ginawa niyang tungkulin niya bilang tanod. Yun nga lang, sa kasamaang palad, nasawi siya. Kaya hindi na natin siya kasama ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't matatalo rin ang mga aswang na yan? Tandaan mo, kahit kailan, hindi na nanalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Sana nga po, Lola. Basta, kapag malaki na po ako at may mga aswang pa rin dito, gagayahin ko po talaga si tatay. Lalabanan ko po sila at papatayin. Magtigil ka nga sa pangarap mo na yan, Jimboy. Bihira itong batang to. Ang dapat sa'yo ay mag-aral at hindi makipaglaban sa mga halimaw. Hindi na lang nagsalita si Jimboy sa sinabi ng kanyang Lola Auring. Tahimik lang silang nagpatuloy sa pagkain. Sa bawat subo ni Jimboy, dama niya ang lungkot. Ngunit naroon din ang pag-asang hatid ng mga salita ng kanyang lola na darating ang araw na magkakasamang muli sila ng kanyang ina at muling babalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Makalipas lamang ang ilang oras, matapos maghapunan ay magkatabi ng humiga sina Jimboy at Lola Auring sa higaan nilang banig upang matulog. Siniguro nila na nakakandado ang mga bintana at pinto ng kanilang kubo at nagsaboy din sila ng asin sa paligid ng kubo. Yun lamang ang alam nilang paraan para hindi sila mapasok ng mga aswang na bigla-bigla na lamang sumasalakay sa lugar nila tuwing gabi. Habang nakahiga naman si Jimboy ay hindi maalis sa isip niya ang kanyang ama. Maraming bagay ang nagpapaalala sa kanya, lalo na ang mga alaala nitong magkasama silang dalawa. Isa pa, ang namimiss niya sa tatay niya ay ang mga kwento ng kababalaghan nito bago sila matulog. Lola, tanong lang po, totoo po ba na may kaibigang tikbalang si tatay? Bigla-bigla naman yata ang tanong mong yan, Jimboy. Pero hindi ako sigurado kung totoong may kaibigang tikbalang ang tatay mo o hindi. Pero, yun ang sabi ng tatay mo noong nabubuhay pa siya. Paniwalaan na lang natin kaysa sa multuhin niya tayo. Pero kung totoo po yun, ibig sabihin po, mababait pala ang mga tikbalang kasi pwede silang maging kaibigan ng tao. Pero Lola, alam niyo po ba kung paano nakilala ni tatay yung kaibigan niya pong tikbalang? Ang sabi ng tatay mo noon, nakita niya yung tikbalang sa bundok. Nangunguha siya ng panggatong noon. Tapos, bigla raw lumitaw sa likod niya ang tikbalang. Abay sa una raw talaga namang natakot siya. Pero kalaunan, naging magkaibigan sila. E paano? Binigyan yata ng tatay mo ng pandesal yung tikbalang. Aba, patay gutom pala yung tikbalang. Ayun,
di naging magkaibigan sila. Hindi lang po pala aswang ang meron dito sa atin, Lola, no? Pati mga tikbalang, meron din po pala dito. Oo naman. Hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang lugar din. Alam mo, Jimboy, talagang mahiwaga ang mundo. May mga bagay at mga nilalang na kung minsan ay parang hindi totoo. Pero kung tutusin, totoong-totoo talaga sila. Ay sige na. Bukas na tayo magkwentuhan at inaantok na ako. O sige, Jimboy, matulog ka na at matutulog na rin ako. Sige po, Lola. Matutulog na po ako. Good night po. Good night din sa'yo, Apo. Tumagilid ng higa si Jimboy. Nakatalikod siya kay Lola Auring upang hindi nito malaman na hindi pa siya matutulog. Nakadama ng bigat sa dibdib si Jimboy nang maalala niya ang kanyang ama. Naalala niya kung paano siya kinakarga noon ng kanyang ama, tapos itinatakbo siya nito paikot sa labas ng kanilang kubo. Madalas din silang maghapon noon sa may ilog para maligo o kaya ay manghuli ng isda. Naalala rin niya ang init ng yakap nito sa tuwing natatakot siya sa mga kwento ng mga aswang nito. Tinuturuan din siya nitong makipaglaban upang pangdepensa sa sarili niya kung kinakailangan. Dama ni Jimboy ang pangungulila sa kanyang tatay. Tahimik siyang pumikit at hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na unan at inisip niya na yun ang kanyang ama na nasa kanyang tabi. Kinabukasan, matapos mag-almusal, ay agad na kinuha ni Jimboy ang mga text niya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Napahinto siya nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang lola. Jimboy! Saan ka na naman pupunta? Kinadindo lang po, Lola. Maglalaro lang po kami ng text. Huwag ka lang umalis at mamaya'y magtutungo tayo sa bayan. Bibili tayo ng gamit mo sa eskwelahan, tsaka ng tsinelas mo. Mamaya na lang po, Lola. Babalik din po kagad ako. Hindi na pinansin pa ni Jimboy ang mga sunod na sinabi ni Lola Auring at mabilis na siyang tumakbo paalis. Wala siyang ibang nasa isip nung mga oras na yon, kundi mabawian niya si Dindo sa pagkakatalo niya sa text nung nakaraang araw. Pagdating niya sa bahay ni Dindo, ay nakita niya agad ang kaibigan niyang nakaupo sa hagdan ng bahay ng mga ito. May mga hawak itong posporo na pinagdikit-dikit nito gamit ang scotch tape. Dindo! Ano? Laro na tayo ng text. Babawian na kita ngayon. Uubusin ko lahat ng text mo. Nako, Jimboy, hindi na uso ang text ngayon eh. Gagamba na ang uso, di mo ba alam yun? Ha? Pambira! Ang dali namang magbago ng uso. Nakatulog lang ako kagabi tapos hindi na kagad uso ang text. Sandali lang. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi ayaw mong mabawian kita. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Labanan na nga ng gagamba nilalaro sa kabilang baryo ngayon eh. At alam mo ba, minsan pinagpupustahan pa nga ang laban ng mga gagambe. Pwede tayong kumita dun. Paano yan? Sayang naman lahat ng text ko. Itatago ko na lang ang mga to tapos kapag uso na ulit, saka ko na lang ilalabas. Ayos lang yan, Jimboy. Ang gagamba muna ang pagtuunan natin ng pansin sa ngayon. Saka, pwede tayong kumita dun, di ba? Kung sa bagay, tama ka. Makakaipon tayo ng pambaon sa pasukan. Pero, saan naman tayo maghahanap ng panlaban na gagamba? May alam ako. Doon, sa may bundok. Doon maraming matatapang na gagamba. Natigilan si Jimboy at bahagya siyang nagkaroon ng pagdadalawang isip. Agad niyang naalala ang kwento ni Lola Auring tungkol sa tikbalang doon sa bundok. Sandali lang, Dindo. May tikbalang doon sa bundok eh. Baka kung anong mangyari sa atin doon. Tikbalang? Pambira ka, Jimboy, oo. Hindi totoong tikbalang. Panakot lang yun ng mga matatanda para hindi tayo magpunta ron sa bundok.
Nagkakamali ka, Dindo. Totoo mga tikbalang. Kasi nagkaroon si tatay ng kaibigan tikbalang dati dun sa bundok. Ay nako, bahala ka sa buhay mo, Jimboy. Kung ayaw mo sumama, hindi naman kita pipilitin eh. Kaya ko magpunta ron ng ako lang mag-isa, no? Saglit na nag-isip si Jimboy habang pinagmamasdan si Dindo na nag-uumpisa ng maglakad palayo. Ayaw niyang magpaiwan at ayaw niya ring mahuli sa uso. Naisip niya na maaga pa naman at mukhang wala namang masamang mangyayari sa kanila. Hoy! Teka, Dindo! Sasama na ako! Huminto si Dindo at lumingon kay Jimboy. Okay, Tams. Bilisan mo. Sasama ka rin pala eh. Ang dami mong pang ate. Tumakbo si Jimboy papunta kay Dindo, pero hindi pa man sila nakakaakbang ay bigla namang humarang sa harapan nila ang nanay ni Dindo. Nakapamewang pa yun sa kanila. Sinabi ng nanay ni Dindo na lalayas na naman daw si Dindo nang hindi hinuhugasan ang pinagkainan nila. Nay, saglit lang naman po kami ni Jimboy dun sa bundok eh. Babalik din po kami kagad. Lalong tumalim ang titig ng nanay ni Dindo at tinuro nito ang kutsarang hawak sa kamay. Galit na sinabi ng nanay ni Dindo na hindi sila pwedeng magpunta sa bundok dahil mapanganib doon. Walang nagawa si Dindo kundi ang maglakad pabalik sa bahay ng mga ito. Sumunod naman si Jimboy sa kaibigan niya. Dindo naman, bakit kasi sinabi mo pang sa bundok tayo pupunta? Dapat nagsinungaling ka na lang eh. Hindi ko naman alam na pagbabawalan ako ni nanay eh. Akala ko papayag siya. Saka hindi ko kayang magsinungaling sa nanay ko, no? Amoy nun kapag nagsisinungaling ako. Napailing na lamang si Jimboy. Nagpaalam na siya sa kaibigan niyang si Dindo at wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanilang kubo. Pagdating naman ni Jimboy sa kubo nila ay hindi siya mapakali. Gusto niya talagang makahuli ng panlaban na gagamba, kaya naisip niyang magtungo sa likod ng kanilang kubo kung saan merong kasukalan. Isa-isa niyang binuklak ang mga dahon ng halaman na naroon, lalo na yung mga tuyo, hanggang sa may nakita siyang malaking gagambang nakasabit sa puno ng saging. Uhulihin na sana ni Jimboy ang gagamba, pero naisip niya na wala siyang paglalagyan. Kinuha niya ang posporo sa lutuan nila. Inalis niya ang mga palitong laman nun at sa kanya hinuli ang gagamba. Ikinulong niya ang gagamba sa bahay ng posporo. Bago magtanghali ay nagsimula ng maghanda si Lola Auring ng lulutuin ito. Nasa may lutuan ang lola ni Jimboy nang marinig niya ang pagsigaw nito habang nasa loob siya ng kubo. Wawala ang bahay ng posporo. Jimboy, nakita mo ba lalagyan ng posporo? Paano ko masisindihan ng panggatong? Puro palito na ka lang dito. Nasaan ang bahay? Ano po? Lola, hindi ko po alam. Hindi pa naman po ako nagpupunta dyan sa lutuan niyo eh. Nako, wala na akong ibang posporo. Bibili na lang muna ako sa tindahan. Hala, sige, dito ka muna, Jimboy at huwag kang aalis at kakain na tayo. Habang papalayo si Lola Auring papunta sa tindahan, ay mabilis na tumakbo si Jimboy, dala ang gagamba na nasa posporo. Nagtungo siya sa bahay ni Dindo at pagdating niya roon ay nakita niya si Dindo na nakaupo na naman sa hagdan. Dindo! Tingnan mo, may papakita ko sa'yo. Sigurado matutuwa ka. Pera ba yan? Magkano naman? Ito naman mukhang pera oh. Hindi pera to. Ito oh, ang laban na gagamba yan. Nanlaki ang mga mata ni Dindo nang makita ang malaking gagamba sa loob ng posporong hawak ni Jimboy. Ang laki! Ayos yan, Jimboy. Tara, maghanap tayo ng kalaban. Naglakad ang magkaibigan hanggang makarating sa kabilang baryo. Doon ay may mga batang naglalaban ng gagamba, ngunit walang pustahan. Nagdesisyon sila doon muna ilaban ang gagamba nila. Total ay wala pa silang pera para pangpusta. Inilaban nila ang malaking gagamba sa isang maliit na gagamba ng isang bata. Nang magsimula ang laban, ay hindi kinabahan si Jimboy. Tiwala siyang mananalo ang gagamba nila dahil mas malaki yun. Hindi nagtagal,
mabilis na natalo ng maliit na gagamba ang malaking gagambang dala ni Jimboy. Labis na nadismaya si Jimboy. Napikon si Jimboy nang pagtawanan sila ng mga batang naroon dahil gagambang bahay lang daw ang gagamba nila kaya mabilis na natalo. Naging dahilan naman yun para mamula sa hiya si Jimboy. Hindi na siya nagpaalam kay Dindo at mabilis na naglakad paalis dahil pikon na siya. Maya-maya ay hinabol naman siya ni Dindo at huminto siya ng tawagin nito ang pangalan niya. Habol ni Dindo ang hininga nang maabutan niya si Jimboy. Labo, narinig ko na sa bundok talaga kumukuha ng mga matatapang na gagambe. Baka doon tayo makahanap ng panlaban. Sige Dindo, pupunta tayo sa bundok at doon tayo kukuha ng gagambang malalakas. Babawian natin yung mga kulokoy na yun sa pagtatawa sa atin. Pero wag muna ngayon. Bukas na lang ng umaga. Gagawin ko muna mga kailangan kong gawin sa bahay namin para hindi na ako masita ni nanay. Matapos yun, ay umuwi na rin si Jimboy sa bahay nila dahil sigurado siya na hinahanap na siya ni Lola Auring. Pag uwi ni Jimboy, ay nadatnan niya si Lola Auring na nakatayo sa pintuan. Nakapamewang ito at seryosong nakatingin sa kanya. Jimboy, saan ka na naman ba nagpuntang bata ka ha? Umalis ka lang hindi nagpapaalam. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay kakain na tayo? Pasensya na po Lola, naglaro lang po kami ni Dindo eh. Pumasok ka na nga rito at kakain na tayo. Masok na si Jimboy at tahimik silang kumain ni Lola Auring. Pilit na itinago ni Jimboy ang kanyang ngiti dahil naisip niya ang plano nila ni Dindo sa paghahanap ng gagamba sa bundok. Sigurado siya na kapag nakahanap sila ng magandang klase ng gagamba at matapang, ay mapapahiya yung mga batang tinawanan sila kanina. Pagkatapos nilang kumain ng kanyang Lola Auring, sinabihan siya ng kanyang lola na magbihis dahil pupunta sila sa bayan para ibili siya ng gamit sa eskwela at bago niyang tsinelas. Sa bayan naman ay maghapon na naglibot sina Jimboy at Lola Auring upang makahanap ng murang bilihan ng school supplies at tsinelas ni Jimboy. Sa dami ng mga tao sa bayan at kakulangan ng masasakyan, gabi na nang makahanap sila ng jeep pauwi. Pagdating nila sa kanilang baryo ay madilim na, kaya minadali na si Jimboy ni Lola Auring sa paglalakad. Sandali lang naman Lola, ang bilis-bilis naman natin maglakad. Baka imbis na sa bahay tayo dumiretso eh, sa ospital tayo didiretso nito. Ano ka ba? Bilisan mo Jimboy at gabi na. Mahirap nang abutan tayo ng gabi sa daan. Alam mo naman na naglipa na ang mga aswang ngayon. Medyo kinilabutan si Jimboy sa sinabing yun ng kanyang lola, kaya't binilisan niya ang hakbang upang makasabay sa mabilis na paglalakad ni Lola Auring. Saka lang sila nakahinga ng maluwag nang ligtas na silang nakauwi sa kanilang kubo. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ni Jimboy, ay nagtungo na siya sa lamesa para mag-almusal. Nagpaalam si Lola Auring na bibili lang ito ng tinapay. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay bumalik si Lola Auring at agad na napansin ni Jimboy na parang takot na takot ang kanyang lola. Ano po nangyari sa inyo Lola? Para po kayo nakakita ng multo. Paano? Napatismis pa ako doon sa may panaderya. Umatake na naman pala mga aswang kagabi. May lalaking nakitang patay sa gitna ng palayan. Wakwak daw ang tiyan at halos wala ng dugo. Nagkalat daw ang lamang loob sa paligid. Sino daw po ang nabiktima? Si Ernesto. Diyos ko, kawawa ang asawa niya at sa pagkakaalam ko ay buntis pa yon. Pero mabuti na lang talaga at ligtas tayo nakauwi kagabi. Kung hindi tayo nagmadali, baka tayo pa ang nabiktima ng mga pesteng aswang na yon. Kaya ikaw na bata ka, Jimboy. Wag na wag ka nang lalabas tuwing gabi. May mahirap na. Hindi natin alam kung kailan aatake ang mga aswang. Opo Lola, hindi naman po talaga ako lumalabas kapag gabi na eh. Kahit hindi nakita ni Jimboy ang pinatay na lalaki, ay nakita niya pa rin ang imahe nun sa kanyang isip. Hindi napigilan ni Jimboy na mapahawak sa kanyang dibdib.
Bumilis ang kabog ng kanyang puso dahil sa takot. Nagtaasan ang balahibo niya sa braso dahil sa kilabot. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay agad na nagtungo si Jimboy sa bahay ni Dindo. Naroon lang siya sa labas ng bahay at naghihintay sa paglabas ng kanyang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay lumabas na si Dindo at lumapit sa kanya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na silang naglakad patungo sa paanan ng bundok. Pagkarating nila roon sa paanan ng bundok, ay nagkaroon bigla ng alinlangan si Jimboy, kaya huminto muna siya. Oh, bakit tumigil ka sa paglalakad, Jimboy? Huwag mong sabihin na aatras ka na. Hindi naman. Pero Dindo, sigurado ka bang alam mo ang daan papunta doon sa bundok? Siyempre naman, kahit nakapikit pa ako, alam ko ang daan doon. Kaya halika na. Napangiti si Jimboy at sumunod na lamang sa kaibigan niyang si Dindo. Nagtiwala na lang siya sa kanyang kaibigan at inisip niya na hindi maglalakas ng loob si Dindo na umakyat sa bundok kung hindi nito alam ang daan. Makalipat ang ilang minuto ay nasa gitnang parte na ng bundok sina Jimboy at Dindo. Agad silang naghanap ng mga puno at dahon na maaaring pinagtataguan ng mga gagamba. May pag-akyat pa sa mga puno si Dindo. Ramdam ni Jimboy na sobrang desperado na talaga ng kanyang kaibigan na makahanap ng maganda at matapang na uri ng gagamba na panlaban. Si Jimboy naman ay hindi na nagtangkang umakyat pa sa puno dahil sa takot niyang maaksidente. Makalipas lamang ang ilang sandali, napansin ni Dindo ang isang malaking gagamba na nasa isang tuyong dahon. Agad nito yung kinuha at inilagay sa bahay ng posporo. Maya-maya lang ay si Jimboy naman ang nakakita ng gagamba na kulay pula sa isang sanga na matagumpay niyang nahuli. Huminga ng malalim si Jimboy at tiningnan si Dindo. Dindo, okay na siguro to. Umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako ni Lola Auring eh. Di pa naman ako nagpaalam sa kanya na aalis ako. Ano ka ba naman? Dapat marami tayong mahuli para sulit ang pagpunta natin dito. Maghanap pa tayo. Maaga pa naman eh. Sige na nga, pero sandali na lang tapos umuwi na tayo. Patuloy silang naglakad at tumingin sa mga sanga, puno at mga dahon. Umasa sila na makakakita pa ng gagamba. Subalit makalipas ang ilang minuto ng paghahanap, ay wala na silang nakita. Sa huli, si Dindo na rin mismo ang sumuko. Ay nako, kung mamalasin nga naman oo. Pagod na ako. Sige na nga, Jimboy. Umuwi na tayo. Mukhang wala nang masyadong gagamba rito. Siguro'y inubos na ng mga ibang bata sa kabilang baryo. Magahaman pa lamang ngayon eh. Ay, salamat naman. Akala ko'y maghapon na tayo maghahanap eh. Matapos yun, ay nagsimula na ang dalawa na maglakad pababa ng bundok. Hindi na makapaghintay si Jimboy na makababa roon upang mailaban na nila ang mga gagambang kanilang nahuli. Habang pababa si Jimboy at Dindo ng bundok, ay biglang huminto si Dindo at tumingin sa paligid na may halong pag-aalinlangan. Doon pa lang ay medyo kinabahan na si Jimboy. Oh, bakit Dindo? May problema ba? Ano kasi? Parang mali yata itong dinadaanan natin, Jimboy. Naliligaw na yata tayo. Anak ng, akala ko ba kahit nakapikit kay alam mong daan? Siyempre, ikaw naman oh. Yabang ko lang yun. Nakke. Sige na nga. Ganito ang gawin natin. Magpatuloy lang tayo sa pagbaba. Tapos, kung saan man lugar tayo makababa ay walang problema. Doon na lang natin hahanapin ang daan pauwi sa baryo natin. Siguro naman, merong mga taong mapagtatanungan sa ibaba. Sa kabila ng pagkaligaw, ay pinili pa rin ni Jimboy ang maging kalmado. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit tila walang katapusan ang pababang daan. Napansin na rin ni Jimboy na kahit pababa ang daan na tinatahak nila, pakiramdam niya ay hindi sila lumalapit sa paanan ng bundok. Napagod na si Jimboy
at tumigil na sila sa ilalim ng isang puno. Dindo, magpahinga na muna tayo. Kanina pa tayo naglalakad eh. Nakakapagod na. Ang sakit na ng mga binti ko. Oo nga eh. Ang sakit na rin sa akin. Tsaka, kanina pa ako naiihi. Teka, diyan ka muna. Iihi lang ako. Sasabog na ang pantog ko eh. Lumayo si Dindo kay Jimboy. Nakita naman ni Jimboy kung saan pumwesto ng pag-ihi si Dindo at tumalikod siya sa gawin nito. Habang hinihintay si Dindo, ay nanatili si Jimboy sa lilim ng puno. Nagtataka siya kung bakit parang naglalakad sila ng paikot-ikot. Naramdaman niya ang pagkapagod at kaba na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin bumabalik si Dindo. Kaya nagdesisyon na siyang lingunin ito, pero hindi niya na nakita si Dindo. Agad na tumayo si Jimboy at pinuntahan ng lugar kung saan umihi si Dindo. Dindo! Dindo! Nasaan ka ba? Huwag mo akong biruin ng ganyan ha. Alam kong tinataguan mo lang ako. Lumabas ka na dyan! Walang sagot si Dindo. Tahimik ang buong paligid. Dindo! Ikaw hindi ako nakikipagbiruan. Lumabas ka na nga dyan! Nagulat si Jimboy nang bigla siyang makarinig ng malakas na halinghing ng kabayo sa hindi kalayuan. Kasunod ng halinghing na yon ay napasimangot siya dahil may naamoy siyang mapanghi. Hindi siya sigurado kung dahil yun sa ihi ni Dindo o dahil merong kakaiba sa paligid niya. Hanggang sa naalala niya na meron nga palang tikbalang sa bundok na yun at isa sa senyales na merong tikbalang sa paligid ay kapag may naamoy kang mapanghi. Kinilabutan si Jimboy. Luminga siya sa pag-asang makikita niya si Dindo. Gusto niyang tumakbo pero ayaw niyang umalis doon nang hindi kasama ang kanyang kaibigan. Ilang minuto nananatili si Jimboy sa kanyang kinatatayuan dahil ang inisip niya ay baka bumalik doon si Dindo. Ngunit lumipas ang ilang sandali na wala pa rin si Dindo kaya nagdesisyon siyang hanapin ang kanyang kaibigan. Nagsimula na siyang maglakad. Lumipas pa ang halos isang oras at patuloy pa rin si Jimboy sa paglalakad at paghahanap kay Dindo. Sinusubukan na rin niyang bumaba pero kahit ilang oras na siyang naglalakad ay hindi pa rin siya nakakababa ng bundok. Hanggang sa paglubog na ng araw at ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa paligid. Rumaraga na ang kaba sa dibdib ni Jimboy, lalo na't hindi pa rin niya nakikita ang kaibigan niya. Nasaan ka na ba, Dindo? Ano nangyari sa'yo? Mas lalong lumala ang kaba ni Jimboy dahil madilim na at meron siyang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Natandaan niya ang mga kwento tungkol sa tikbalang na mahilig paglaruan ang mga naliligaw sa bundok. Tikbalang? Baka naman pinaglalaruan mo ako Maawa ka naman sa akin. Kailangan ko lang makauwi at panigurado nag-aalala lang lola ko sa akin Naalala niya bigla ang payo ng kanyang tatay na kapag naliligaw ka sa bundok at tila pinaglalaruan ng tikbalang ay kailangan mong baligtarin ang damit mo para makita mo ang daan pauwi. Nagmamadaling hinubad ni Jimboy ang kanyang t-shirt at binaligtad ito. Naisip din niya na baka hindi sapat yun kaya pati ang kanyang shorts ay binaligtad niya rin. Nang maisuot na niya ang mga ito ng pabaligtad ay huminga siya ng malalim at naglakad muli. Umasa siya ng sandaling yon ay makakauwi na siya upang makahingi siya ng tulong kung sakaling hindi pa rin nakakabalik si Dindo sa baryo nila. Ngunit bigla siyang nakarinig ng malalim at malamig na boses mula sa kung saan. Bakit hindi mo baligtarin pati ang iyong panloob? Wala naman kasi akong suot na brief Natigilan si Jimboy. Bigla siyang nanlamig at napagtanto niya ang kababalaghang nangyayari. Kahit hindi niya nakita kung sino ang nagsalita, sigurado siya na isa yung tikbalang. Halos mapahiyaw siya sa takot habang ang kaba niya ay sumampa na sa kanyang rurok. Nagdesisyon siyang tumakbo ng mabilis palayo mula sa boses na yon. Tumakbo siya pababa ng bundok, ngunit sa bawat liko at bawat takbang niya, pakiramdam niya
ay paikot-ikot lamang siya at hindi lumalayo sa kanyang kinaroroonan. Bigla niyang narinig ang isang malakas na halakhak, malalim at parang nakakaloko. Hindi ka na makakababa ng bundok na ito. Dito ka na habang buhay. Hanggang sa dito ka na mamatay. Narinig ni Jimboy ang muling paghalinghing ng tikbalang na animoy galak na galak sa kanyang kalituhan at takot. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang pangangatog ng kanyang tuhod, habang ang nakakalokong tawa naman ng tikbalang ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Gusto niya nang huminto at sumuko, ngunit pinilit niya ang sariling tumakbo pa rin at umasa siyang makakalayo sa nakakakilabot na presensya ng tikbalang. Habang tumatakbo, palakas naman ng palakas ang halakhak ng tikbalang at ramdam ni Jimboy na tila gumagapang na ang kanyang takot sa bawat sulok ng kanyang katawan. Tigilan mo na ako! Gusto ko na makauwi! Parang awa mo ng tikbalang! Ang dapat sa mga batang kagaya mo ay pinarurusahan. Hindi ka na makakababa ng bundok. Dito ka na hanggang kamatayan. Tama na! Tama na! Maawa ka sa akin, tikbalang! Maawa ka! Gusto ko na umuwi sa lola ko. Patawarin mo na ako kung nagambala man kita. Ngunit sa halip na sagot, isang nakakalokong pagtawa na naman ang narinig ni Jimboy at muli niyang narinig ang nakakatakot na bulong ng tikbalang. Ang bundok na ito ang magiging tahanan mo habang buhay. Wala nang nagawa si Jimboy kundi ang tumakbo ng tumakbo, bagaman alam niyang maaaring hindi na siya makakaalis pa sa mapanlinlang na bundok dahil sa tikbalang. Habang patuloy sa pagtakbo si Jimboy, ay naririnig niya pa rin sa likuran niya ang malademonyong halakhak ng tikbalang na tila natutuwa sa kanyang takot. Tumutunog ang bawat yabag ng mga paa ng tikbalang sa likuran niya na animoy naglalaro lang at sinasadya siyang paikutin sa bundok na yon. Sige lang, takbo lang bata, takbo! Huwag kang tumigil! Hindi mo alam ang mangyayari sa'yo kapag naabutan kita! Biglang huminto si Jimboy, nahabol ang paghinga. Pagod na siyang tumakbo at napuno na siya ng galit sa panggugulo ng tikbalang. Tumayo siya ng matuwid at pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay. Anak! Sawa na ako sa paglalaro mo. Hindi na ako natatakot sa'yo. Wala akong ginagawang masama sa'yo tapos pinaglalaruan mo ako. Kung talagang matapang ka, tikbalang, magpakita ka sa akin! Luminga si Jimboy at unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ang tikbalang. Ang tikbalang ay mataas, halos 2 beses ang taas sa kanya na may katawan ng tao, pero ang ulo ay isang malaking kabayo. Ang buhok nito ay magulo, makapal at dumadaloy hanggang likod. Ang mga mata naman nito ay kulay pula na tila mga baga na umiilaw sa dilim. Ang mas matindi pa, lumalabas mula sa katawan ng tikbalang ang masangsang at mapanghing amoy. Yan pala ang itsura mo. Bukod sa ang pangit mo na, ang baho mo pa. Huh, sa tingin mo ba ay maiinsulto mo ako sa sinasabi mo? Tumigil ka na sa panggugulo sa akin. Hindi na ako natutuwa sa mga laro mo. At kung ayaw kong tumigil, ano ang gagawin mo? Samantalang bata ka lang, ano ba ang magagawa ng isang bata laban sa isang tikbalang na katulad ko? Matalim niyang tiningnan ang tikbalang. Napatingin si Jimboy sa paanan niya at nakakita siya ng matibay na sanga. Agad niya yung dinampot at hinigpitan ng hawak. Ang galit niya sa tikbalang ay umapaw na. Hindi na siya natatakot dito. Bagkus, galit na siya. Kung ayaw mong tumigil, ikaw ang tatapusin ko! Buong tapang na sinugod ni Jimboy ang tikbalang. Hawak ang sanga. Tila naramdaman ng tikbalang na seryoso ang bata sa sinasabi nito. Kaya napaatras ang tikbalang at tila hindi makapaniwala na may isang batang lalaban dito. Sandali lang!
Nagbibiro lang naman ako, bata. Pwes, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo! Hindi huminto si Jimboy sa paglapit sa tikbalang. Tumakbo palayo ang tikbalang, subalit mabilis na sinundan ito ni Jimboy. Sa kanyang paghabol dito, nahablot niya ang ilang hibla ng mahabang buhok ng tikbalang. Napaungol ito sa sakit at biglang nawala sa harapan niya na parang usok. Huminto si Jimboy at luminga sa paligid. Ano ha? Duwag ka pala eh! Magpakita ka sa akin! Hindi na ako natatakot sa'yo! Ngunit wala nang sumagot. Naging tahimik na muli ang paligid. Huminga ng malalim si Jimboy, ngunit dama pa rin niya ang galit sa kanyang dibdib. Nang masiguro ni Jimboy na naitaboy na niya ang tikbalang, ay saka siya nagpatuloy sa kanyang paglalakad pababa ng nasabing bundok. Maya-maya pa ay parang namatanda lang si Jimboy nang mapansin niyang unti-unting nawala ang kadiliman at lumiwanag na ang paligid hanggang sa tuluyan niyang narating ang paanan ng bundok. Pagdating ni Jimboy sa kanilang bahay ay doon na siya nakahinga ng maluwag. Nang makita siya ni Lola Auring ay agad itong kumuha ng hanger at akmang papaluin siya. Aba, Jimboy! Saan ka na naman ba nang galing magaling kang bata ka? At para kang tao grasa? Ang dumi-dumi mo! Ano po kasi? Nahulog po kasi ako sa putikan habang naglalaro po kami ni Dindo. Nako! May sugat ka ba? Napalian ka ba? Hindi naman po. Ayos lang po ako, Lola. Pero Lola, ilang araw na po ba akong wala? Napakunot ng loo si Lola Auring at tila nagtaka sa tanong ni Jimboy. Oras ka pa lang namang nawawala rito sa bahay ah. Ano ba sinasabi mo na ilang araw kang wala? Ha? Wala po. Sige po, maliligo na po ako. Habang naliligo si Jimboy, ay labis siyang naguluhan. Sigurado kasi siya na inabot siya ng magdamag sa bundok. Pero ayon naman kay Lola Auring, ay ilang oras pa lang pala ang nakalipas simula nang umalis siya sa bahay nila. Hindi niya na sinabi sa kanyang lola na nagpunta siya sa bundok dahil alam niyang mas lalo siyang mapapagalitan. Pagkatapos maligo, nagbihis siya at agad na nagpaalam si Jimboy sa lola niya. Nagpunta siya sa bahay ni Dindo. Sa kanyang pagdating doon, ay agad niyang nakita si Dindo. Mabilis niyang nilapitan ang kanyang kaibigan. Jimboy! Buhay ka! Akala ko nandun ka pa rin sa bundok eh. Yun din ang akala ko sa'yo eh. Akala ko nandun ka pa rin. Teka, paano ka nakababa, Dindo? Bigla ka na lang nawala sa paningin ko nung umihi ka eh. Nawala ka rin bigla nung bumalik na ako kung saan ka nakaupo. Kaya nagdesisyon na lang ako na maglakad ng pababa. Hindi naman ako nahirapan makauwi, Jimboy. Alam mo ba, Dindo? Pinaglaruan tayo ng tikbalang. Pero ako ang pinuntirya niya. Akala ko nga isang gabi na ako nandun sa bundok eh. Akala ko hindi na ako makakauwi. Takot na takot ako. Ayun, binaligtad ko mga damit ko pati shorts. Tapos, doon na nagpakita sa akin yung tikbalang. Tama ka nga. Meron ng tikbalang doon sa bundok na yun. Nako, ayoko nang bumalik doon kahit kailan. Hindi na nagsalita pa si Jimboy. Napansin niya na napatingin si Dindo sa kamay niya. Teka, Jimboy. Buhok ba yung hawak mo? Napatingin si Jimboy sa kanyang kamay at nun lang niya napansin na meron nga siyang hawak na hibla ng buhok na mahahaba. Ito ba? Alam mo, sa tikbalang to, Dindo. Nablot ko kasi to sa kanya nung habulin ko siya. Galit na kasi ako eh. Ayaw niya kasi akong tigilan. Ang tapang mo naman. Alam mo ba, Jimboy? At sabi nila, ginagamit na agimat ng mga antingero ang buhok ng tikbalang. Pero, hindi lang ako sigurado kung totoo yun. Baka sabi-sabi lang kasi yun eh. Ewan ko sa'yo, Dindo. Basta ang alam ko, ayoko na talagang bumalik doon sa bundok na yun. Ayoko na ring makiuso sa mga gagamba-gagambang yan. Ikakapahama ko pa. Nagtawanan na lamang silang dalawa, pero sa likod ng kanilang isipan, dama nila ang kilabot sa kakaibang karanasang sinapit nila sa bundok na yun. Umuwi na kagad si Jimboy sa bahay nila
Matapos na makausap si Dindo, nasa isip niya pa rin ang huling sinabi ni Dindo na maaaring gamiting agimat ang buhok ng tikbalang. Kaya nang makakita siya ng isang maliit na bote sa kanilang aparador, ay naisip niyang ilagay doon ang mga hibla ng buhok ng tikbalang. Matapos mailagay sa bote, kumuha siya ng itim na tali at ginawa niyang kwintas ang maliit na bote na may lamang buhok ng tikbalang. Kinagabihan, hindi maipaliwanag ni Jimboy ang matinding lagnat na bigla na lang dumapo sa kanya. Kaya kinabukasan ay dinala siya ni Lola Auring sa bahay ng albularyong si Mang Paeng. Nang makita ni Mang Paeng si Jimboy, agad nitong inilam ang kalagayan ng bata. Delikado ito. Mukhang pinaglalaruan ng tikbalang ang apo mo, Auring. O ayan, kailan nga ba sinasabi ko? Kung saan ka kasi nagpupunta, Jimboy. Tingnan mo, at pinaglalaroan ka na ng tikbalang. Nagsindi si Mang Paeng ng insenso at sinimulang suubin si Jimboy. Habang ginagawa naman yun ng albularyo, ay napansin ni Jimboy na nakatitig si Mang Paeng sa suot niyang kwintas. Matapos masuob ni Mang Paeng si Jimboy, ay kinausap nito si Lola Auring. Ing, lumabas ka na muna sandali. May kailangan lang akong gawing panggagamot dito kay Jimboy na dapat ay kaming dalawa lamang ang nandito. Hindi na nagtanong pa si Lola Auring at lumabas na ito ng kubo. Nang sina Jimboy at Mang Paeng na lamang ang naroon, ay saka muling nagsalita si Mang Paeng. Jimboy, saan mo nakuha ang buhok na nasa bote na yan? Yang nakakwintas sa'yo. Ano po? Buhok lang po ito ng tao. Kay ano po? Kay Lola Auring. Bakit niyo po naitanong? Alam ko nagsisinungaling ka. Dahil alam ko na buhok yan ang tikbalang. Huwag mo kong lokohin, bata. Napabuntong hininga si Jimboy at inamin na ang totoo. Opo, Mang Paeng. Tama po kayo. Buhok nga po ito ng tikbalang. Nablot ko po sa kanya nung habulin ko po siya. Yung pumunta po kasi kami sa bundok, may nakita po kaming tikbalang. Pinaglaruan po niya ako kaya hinabol ko po siya sa sobrang galit ko. Kapangyarihang tikbalang ang nakainkwentro mo. Hindi biro ang buhok ng tikbalang, Jimboy. Alam mo ba, na kapag may dala kang buhok ng isang tikbalang, ay maaaring may hatid na kapangyarihan ito sa'yo. Ano? Talaga po? Anong klaseng kapangyarihan po, Mang Paeng? Bilang ikaw ang nakakuha niyan, ikaw din ang dapat na tumuklas. Hindi ko masasabing mabuti o masama ang dala niyan. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi mo basta-basta dapat suotin ang ganyang bagay nang hindi mo alam ang buong bisa nito. Nakakatakot naman po ang sinasabi niyo. Nasa iyo pa rin naman kung paano mo gagamitin ang ibinigay niyang kapangyarihan sa'yo. Kaya sana, gamitin mo yan sa kabutihan. O sige na, maaari ka na lumabas. Baka magtaka pa ang lola mo kung ano pinag-uusapan natin dito. Tila wala sa sarili si Jimboy nang lumabas siya sa kubo ni Mang Paeng dahil hindi mawala sa utak niya ang sinabi nito. Agad siyang sinalubong ni Lola Auring na nag-aalala pa rin. Ano? Kumusta, Jimboy? Tapos ka na bang gamutin ni Paeng? Opo, Lola. Tara na po. Umuwi na po tayo. Hanggang sa makabalik sina Jimboy sa kanilang kubo, ay nasa isip pa rin ni Jimboy ang sinabi ni Mang Paeng tungkol sa buhok ng tikbalang. Isang gabi, nagising si Jimboy sa sigawan at ingay mula sa labas ng kanilang kubo. Agad niyang ginising ang kanyang Lola Auring. Diyos ko, mukhang sumasalakay na naman ang mga aswang. Halika, Jimboy. Magdasal tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Mabilis na tumayo ang maglola. Kinuha ni Lola Auring ang rosaryo nito. Lumod sila sa harapan ng altar. Habang nagdarasal, ay nasira ang bintana nila at sa isang iglap ay isang aswang na may matalim na kuko at nanlilisik na mga mata ang biglang pumasok
mula sa bintana. Napayakap sa isa't isa ang maglola at pareha silang nanginig sa sobrang takot. Pakiramdam ni Jimboy ay katapusan na nila ng sandaling yun. Nang sumunggab sa kanila ang aswang, ay tila may nagtulak kay Jimboy para ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinarap ni Jimboy ang aswang at ubod lakas niya yung itinulak. Tumilapo ng aswang palabas ng bintana. Oh, ano mo nagawa yun, Jimboy? Ha? Hindi ko po alam, Lola. Muling pumasok ang aswang na mas galit at mas mabagsik na ang itsura. Nang makita ni Jimboy na wala silang ligtas sa loob ng kubo, ay hinatak niya si Lola Auring at tumakbo na sila palabas. Ngunit hindi pa rin sila tinantanan ng aswang at mabilis sa nitong hinabol. Sa puntong yon, na akala ni Jimboy ay maaabutan na sila ng aswang, ay bigla niyang binuhat si Lola Auring at nagsimula siyang tumakbo ng napakabilis. Sa ilang saglit lamang ay nakalayo sila sa aswang at natagpuan ang kanilang mga sarili sa gubat. Sa layo ng tinakbo ni Jimboy, tapos buhat pa niya si Lola Auring, ay hindi man lang siya nakaramdam ng pagod o pagkahingal. Maingat niyang ibinaba ang kanyang lola. Jimboy, apo! Aba, ano mo nagawa yon? Para kang kidlat sa bilis. Hindi ko nga rin po alam, Lola eh. Siguro po, dahil lang po yun sa kagustuhan kong mailigtas kayo. Kaya naging sobrang bilis at sobrang lakas ko po. Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan. Diyos ko, ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Pero Jimboy, wag na wag mong sasabihin sa kahit na sino ang nangyari at baka kung ano pa ang isipin ng mga tao. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lola. Wala po akong pagsasabihan. Nanatili muna sina Jimboy at Lola Auring sa gubat dahil mas ligtas sila roon. Habang naghihintay sila sa pagsikat ng araw, ay hindi maiwasang mamangha ni Jimboy sa nagawa niya. Hindi niya lang sinabi kay Lola Auring, pero malakas ang kutob niya na totoo nga ang sinabi ni Mang Paeng. May taglay na kapangyarihan ang buhok ng tikbalang at sigurado siya na yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kakaibang lakas at bilis. Umaga na nang magpasya sina Jimboy at Lola Auring na bumalik na sa kanilang bahay. Sa kanilang paglalakad ay nakita nila ang iniwang bakas ng pag-atake ng mga aswang noong nakaraang gabi. May mga sugatang tao na nanginginig pa dahil sa takot at mga bangkay na nakahandusay sa daan. Ang iba ay tahimik na umiiyak habang ang iba naman ay nakatanaw lang sa kawalan. Nanlumo si Jimboy sa kanyang nakita. Sa kabila ng kanyang bagong natuklasang kapangyarihan, pakiramdam niya ay napakaliit pa rin niya sa harap ng mga aswang na sumasalakay sa kanilang baryo. Maya-maya pa ay patakbong lumapit sa kanila si Dindo. Natuwa naman si Jimboy dahil ligtas ang kanyang kaibigan. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, Jimboy! Ikaw din, Dindo. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Teka, paano ka pala nakaligtas sa pagsalakay ng aswang kagabi? Nagtago kami dun sa kapilya ng buong pamilya namin. Naroon ang maraming taga-baryo eh. Buong gabi kaming nagdasal. Mabuti na lang talaga at hindi nakapasok ang mga aswang dun. Kami naman ni Lola Auring, nagtago kami dun sa gubat. Boy, apo, halika na. Umuwi na tayo. Sige po, Lola. Dindo, uuwi na kami O sige, mag-iingat kayo Nang makabalik na sila Jimboy sa kanilang bahay, ay patuloy pa rin si Jimboy sa pag-iisip sa kakaibang lakas at bilis na bigla niyang natuklasan kagabi. Alam niyang may kaugnayan yun sa buhok ng tikbalang na kanyang inilagay sa maliit na bote. Alam niyang maaari niya yung magamit upang makipaglaban sa mga aswang, pero hinihila siya ng sinasabi ni Lola Auring na walang pwedeng makaalam sa kakayahan na taglay niya. Alam ni Jimboy na malaki ang posibilidad na katakutan siya ng mga tao dahil doon. Isang araw, nagkaroon si Jimboy ng kagustuhan na masubukan ang kanyang kakaibang kakayahan. Kaya isang umaga ay tumakas siya kay Lola Auring at nagtungo siya sa kagubatan. Doon niya napiling magpunta dahil walang tao ron
at may pagkakataon siyang subukan ang kanyang natuklasang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Jimboy at tumakbo ng buong bilis. Ang mga paa niya ay halos hindi lumalapat sa lupa. Paikot-ikot siya sa loob ng gubat. Nang huminto siya, ay hindi siya makapaniwala. Halos hindi siya napagod at napakalayo ng kanyang narating sa loob lamang ng ilang segundo. Luminga si Jimboy at nakita niya ang isang puno ng saging. Doon niya naisipang subukan ang lakas niya. Niyakap niya ang katawan ng puno ng saging at buong lakas niya itong hinila. Sa isang iglap, nabunot niya yon mula sa lupa nang walang kahirap-hirap. Itinapon niya yon sa malayo at napangiti siya dahil sa taglay niyang lakas. Matapos masubukan ang kanyang kakaibang kakayahan, ay naisipan naman ni Jimboy na magtungo kay Mang Paeng upang humingi ng gabay. Paglabas niya ng gubat, ay dumiretso na kagad siya sa kubo ng matandang albularyo. Pinapasok naman siya ni Mang Paeng sa bahay nito at doon ay agad niyang ikinuwento ang mga kakaibang kakayahan niya na tila ibinigay sa kanya ng buhok ng tikbalang. Mang Paeng, alam nyo, ang lakas ko na po at sobrang bilis ko rin. Hindi ko po inakala na magagawa ko po ang mga bagay na yun. Hindi ba tama ang sinabi ko sa'yo? Nakuha mo ang kakayahan taglay ng isang tikbalang. Malakas ang pakiramdam ko na may dahilan kung bakit mo nakuha ang buhok ng tikbalang na yan. Sandaling natigilan si Jimboy. Napaisip siya sa sinabi ni Mang Paeng hanggang isang bagay ang kanyang napagtanto. Ibig niyo po bang sabihin, kaya po ako nagkaroon ng ganitong kakayahan ay para labanan ko po ang mga aswang sa baryo natin? Tama ka. Yun nga mismo, Jimboy. Sa tingin ko ay yun ang dahilan. Ang lakas at bilis na yan ay hindi basta ibinigay sa'yo para sa pansarili mong kapakinabangan. Para ito sa kaligtasan ng buong bayan natin. Nasa iyong mga kamay ngayon, nakasalalay ang pag-asa natin laban sa mga halimaw na yon. Pero, Mang Paeng, natatakot po ako eh. Bata pa po ako. Paano po ako makikipaglaban sa mga aswang? Paano po kung hindi ko kaya? Jimboy, wala sa edad ang pakikipaglaban sa kasamaan. Hindi sa laki o sa tanda na susukat ang tapang at kakayahan ng isang tao. Kung minsan, ang pinakabatang mandirigma ang nagtataglay ng pinakadali sa hinalayunin. Nasa iyo ang pagkakataon na matulungan ang ating baryo. Kaya sana, Jimboy, huwag mong sayangin ang biyayang yan. Natahimik si Jimboy. Mabigat ang sinabi sa kanya ni Mang Paeng at naramdaman niya ang lalim ng kanyang tungkulin. Marahang tumango si Jimboy at napaisip. Hindi pa siya sigurado ng mga oras na yon kung tatanggapin ba niya ang responsibilidad na kakambal ng kapangyarihan na meron siya dahil sa buhok ng tikbalang. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Jimboy sa tabi ng kanyang Lola Auring, ay bigla siyang naalimpungatan dahil sa isang kakaibang amoy. Mabaho at mapanghi, parang amoy ng isang hayop na matagal nang hindi naliligo. Maya-maya pa ay nakarinig naman siya ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng kubo nila na parang kabayong tumatakbo. Nagsimulang kabahan si Jimboy at naalala niya ang tikbalang na nakita niya sa bundok. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang bintana at doon nga ay nakita niya ang isang matangkad at nakakatakot na tikbalang. Nakatayo yun at diretsong nakatingin sa bintana na para bang alam nun na nakasilip siya. Ano, Jimboy? Lalabas ka ba? O ako ang papasok dyan? Natigilan si Jimboy at naisip niyang hindi dapat magising si Lola Auring. Kung makikita nito ang tikbalang, ay baka atakihin pa ito sa puso. Huminga ng malalim si Jimboy at pinilit niyang palakasin ang loob. Saka siya nagdesisyong lumabas na lang para harapin ang tikbalang. Pagkalabas niya ay humarap siya sa tikbalang
habang pilit na pinatatatag ang kanyang loob. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Lahat ay nalalaman ko, kaya huwag ka na magtaka. Ano ba kailangan mo sa akin? At talagang sinundan mo pa ako rito? Dahil may pagmamayari ako na nasa iyo, kailangan ko ang buhok ko. Ibalik mo sa akin yan ngayon din. Hindi agad nakapagsalita si Jimboy hanggang sa napagtanto niya na kung ibabalik niya yon sa tikbalang ay mawawala na rin siya ng kakayahang tumakbo ng mabilis at maging ang pagiging malakas niya ay maglalaho rin. Yung buhok mo ba? Pasensya ka na, tikbalang. Hindi ko pa maibabalik ang buhok mo sa ngayon. Para saan mo gagamitin ang buhok ko? Hindi yan sa'yo, kaya ibalik mo! May mga aswang kasing umaatake rito sa baryo namin eh. Kailangan ko pa ang buhok mo. Kasi binibigyan ako nito ng kakaibang kapangyarihan. Pero kapag natalo ko na ang mga aswang dito sa baryo namin, pangako, ibabalik ko sa iyo kagad ang buhok mo. Hindi ko to gagamitin para sa sarili ko, kundi gagamitin ko to para sa kabutihan ng baryo namin. Napansin ni Jimboy ang biglang pagtahimik ng tikbalang. Maganda ang iyong layunin, bata. Pero handa ka bang magtaya ng buhay mo para sa iba? Bihira ako makakilala ng mortal na kagaya mo. Ang huling mortal na nakilala ko, na kasing tapang mo, ay matagal ng panahon. Sino naman ang taong tinutukoy mo? Joseph ang pangalan niya. Taga rito rin sa baryo nyo. Sa kasamaang palad nga lang ay napatay siya ng mga aswang. Ano? Tatay ko yung Joseph na yun. Kung ganun, ikaw ang sinasabi nun ni tatay na tikbalang na naging kaibigan niya? Tignan mo nga naman ang pagkakataon. At anak ka pala ni Joseph. Hindi na ako nagtataka dahil parehas kayo ng layunin. Ang maubos sa mga aswang sa lugar na ito. Sige, pumapayag na ako sa'yo. Sa'yo na muna ang buhok. Ngunit sa oras na matalo mo na ang mga aswang, ay kailangan mo nang ibalik sa akin ang buhok ko na yan. Yan ang usapan natin. Sige, nangangako ko sa'yo, tikbalang. Tutuparin ko yun. May kakaibang tapang ka, Jimboy. Humahanga ako sa'yo. Ngunit tandaan mo ang usapan natin. Sa huli, sa akin pa rin ang buhok na yan. Naiintindihan ko po. Salamat po at pinagkatiwalaan niyo po ako, Mamang Tikbalang. Tumango ang Tikbalang. Tumalikod na ito at naglakad palayo kay Jimboy. Sa isang kisap mata, naglaho yun sa dilim na parang usok na inihipan ng hangin. Naiwang nakatayo si Jimboy sa labas ng kubo. Hindi siya makapaniwala na ang Tikbalang na yun ang naging kaibigan ng kanyang tatay noon. Nang bumalik si Jimboy sa loob ng kubo, ay nagpasya siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanilang baryo. Alam niyang mabigat ang responsibilidad na yon, pero sawang-sawa na siya na mabuhay sa takot. Nais na niyang tuldukan ang kasamaan na patuloy na ikinakalat ng mga aswang sa kanilang lugar. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga sina Jimboy, ay bigla silang nagising sa malakas na pagkahol ng mga aso. Kasabay nun, ay narinig ni Jimboy ang mga sigawan at kalabog mula sa iba't ibang bahagi ng baryo. Mabilis silang sumilip sa bintana at nakita nila ang mga aswang na nagsisimula na namang umatake. Kailangan na nating umalis dito sa kubo, Jimboy. Baka may aswang na namang makapasok dito. Pero, saan po tayo pupunta, Lola? Sa kapilya. Hindi ba? Ang sabi ni Dindo doon daw sila nagtago nung huling beses na umatake mga aswang. Sige po, Lola. Mauna na po kayo ron, tapos susunod na lang po ako. Ano ba sinasabi mong Jaski kang bata ka? Pagkasama tayong pupunta sa kapilya. Tara na! Nais sanang magpaiwan ni Jimboy
upang harapin ng mga aswang, pero wala na siyang nagawa nang hilahin siya sa kamay ni Lola Auring. Lumabas sila ng kanilang kubo. Sa likod sila dumaan. Habang tumatakbo sila papunta sa kapilya, ay isang ideya ang pumasok sa isip ni Jimboy. Lola, gagamitin ko na lang po ang kapangyarihan ko para mabilis po tayo makarating sa kapilya. Hindi maaari, Jimboy. Baka mamaya yan meron pa makakita sa'yo. Ay, tumakbo na lang tayo rito at sigurado kung hindi tayo makikita ng mga aswang sa lugar na ito. Iwanan niyo na lang po ako rito, Lola. Lalabanan ko po mga aswang. Hindi porket may kakaiba kang kakayahan ay makikipaglabang ka na. Gusto mo bang matulad ka sa tatay mo? Sa kabila ng hangarin ni Jimboy na protektahan ang mga tao, ay sumunod na lang siya sa kagustuhan ng kanyang lola. Tumakbo silang maglola patungo sa kapilya at doon nila natagpuan ang ilang pang mga taga-baryo na nagdarasal ng taimtim habang ang ilan ay umiiyak nang dahil sa labis na takot. Pumwesto sina Jimboy at Lola Auring kasama ang mga tao at nagsimulang magdasal habang sinisikap na patahanin ang takot sa kanilang mga puso. Habang nagdarasal, naramdaman ni Jimboy ang pag-usig sa kanya ng kanyang konsensya. Alam niyang may kapangyarihan siyang lumaban at protektahan ng baryo, ngunit sa kabila nito, dama niya ang matinding takot at kawalan ng tiwala sa kanyang sarili. Bumalik kasi sa alaala niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ng mga aswang dahil sa sinabi ni Lola Auring. Natakot siya na baka ganun din ang sapitin niya. Patuloy silang nanatili sa loob ng kapilya. Dinig nila roon ang bawat sigaw ng mga taga-baryo at bawat halakhak ng mga aswang na nananalasa sa labas. Ilang beses niyang hinawakan ang maliit na bote kung saan nakalagay ang buhok ng tikbalang. Patuloy siya sa pagdadalawang isip kung lalabas ba siya para tumulong sa mga tao o mananatili na lamang sa loob ng kapilya. Pero sa tuwing sinusubukan niyang tumayo at lumabas, ay pinangungunahan siya ng takot. Lumipas ang buong gabi na lahat ng nasa loob ng kapilya ay natatakot. Nang magsimula ng sumikat ang araw, ay tahimik na lumabas ang mga tao sa kapilya, kasama sina Jimboy at Lola Auring. Ngunit sa kanilang paglabas, tumambad sa kanila ang masalimuot na tanawin. Ilang bangkay ng mga kakilala nilang taga roon, mga sugatang tao, mga sirang kabahayan. Nanlumo si Jimboy sa nakita. Labis ang kanyang panghihinayang at ang konsensya niya ay tila dinudurog ang kanyang buong pagkatao. Lola, kawawa naman po mga tao. Parang mas maraming namatay ngayon kumpara po sa nakaraang pag-atake. Wala na tayong magagawa, Jimboy. Ipagdasal na lamang natin ang katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Tahimik na naglakad si Jimboy at Lola Auring papunta sa kanilang kubo habang dala ang matinding pagsisisi sa sarili. Maghapon na nakatulala si Jimboy, patuloy niyang iniisip ang nangyari noong nakaraang gabi. Alam niya rin na binigo niya ang tikbalang sa ipinangako niya roon dahil hindi niya nagamit ang kapangyarihan ng buhok nito para labanan ang mga pesteng aswang. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola Auring, ay gising na gising pa rin si Jimboy. Maya-maya pa ay may narinig siyang malalim na boses mula sa labas ng kubo na tumatawag sa kanyang pangalan. Alam ni Jimboy na ang tikbalang ang tumatawag sa kanya, kaya agad siyang lumabas ng kubo. Sa likod ng kubo ay nakita niya ang tikbalang na tila galit na nakatingin sa kanya. Alam ko ang nangyari kagabi, Jimboy. Nasaan ka na maghanap ang pagsalakay ng mga aswang? Bakit hindi mo ginamit ang kapangyarihan mo? Nasa kapilya po ako. Kasama po ni Lola Auring. Aaminin ko po, natakot ako. Iniisip ko na baka kapag nakipaglaban ako sa mga aswang, ay matulad ako sa aking tatay. Huwag mo kong gawin tanga, Jimboy. Nagkamali ako. Hindi ka kagaya ng tatay mo. Hindi ka matapang. Hinayaan ko manatili sa iyo mga hibla ng buhok ko. Pero hindi mo man lang ginamit para ipagtanggol ang mga inosenteng taga-baryo.
Mas mabuti pang kunin ko na lang muli ang buhok ko sa'yo. Parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo munang bawiin sa akin ang buhok mo. Nangangako ko. Nagagamitin ko na ito para protektahan ang mga tao laban sa mga aswang. Isa pang pagkakataon. Jimboy, hindi mo na maibabalik ang buhay ng mga nasawi kagabi. Ang kakulangan mo ng tapang ang nagpahamak sa kanila. Wala kang karapatang humawak ng aking buhok. Biglang dinakma ng tikbalang ang balikat ni Jimboy at tinangkang kunin ang maliit na bote na nakakwintas sa kanya. Ngunit agad na umatras si Jimboy at pumasok sa kanilang kubo. Hinanap niya ang itak ng kanyang ama at ang buntot ng pagi. Yun ang sandata ng tatay niya laban sa mga aswang noong ito ay nabubuhay pa. Uli siyang lumabas at hinarap ng matapang ang tikbalang. Hindi ako papayag na makuha mo sa akin ang buhok mo! Lalabanan kita! Kaya mo bang lumaban, Jimboy? Sa aswang nga takot ka. Sa akin pa kaya? Kung ito lang ang paraan para manatili sa akin ang kapangyarihan ng buhok mo, ay gagawin ko! Bakit ba ayaw mo magtiwala sa akin na makikipaglaban ako sa mga aswang sa susunod? Nagbaga ang tingin ng tikbalang. Sa isang iglap, sumugod ito, ngunit handa si Jimboy. Umilag siya sa mabilis na pag-atake ng tikbalang at hinampas ito ng buntot ng pagi. Mabilis na nakaiwas ang tikbalang. Gaya niya ay mabilis din ang galaw ng tikbalang. Nagpatuloy ang pag-atake ni Jimboy sa tikbalang hanggang sa dumaplis ang talim ng itak sa braso nito. Kapwa sila natigilan. Pasensya na! Hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. Sinabi ng saka ko na lang ibibigay sa iyo ang buhok mo eh. Mukhang may likas kang galing sa pakikipaglaban, Jimboy. Anong ibig mo sabihin? Ang totoo ay sinusubukan lamang kita. Gusto kong mailabas mo ang kakayahan mo sa pakikipaglaban at naipakita mo yun sa akin kahit papano. Kaya huwag kang mag-alala dahil bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ngunit tandaan mo, sa susunod na salakayin kayo ng mga aswang, dapat gamitin mo na ang buhok na ipinagkaloob ko sa'yo. Gamitin mo ito upang ipagtanggol ang mga nangangailangan sa'yo. Tumango si Jimboy. Tumalikod na ang tikbalang at nagsimulang maglakad palayo hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Hindi makapaniwala si Jimboy na biglang lumabas ang kakayahan niyang makipaglaban gamit ang itak at ang buntot ng pagi. Patunay lamang yon na meron talaga siyang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Simula noon ay nagsimula ng magsanay si Jimboy ng mag-isa sa gubat sa paggamit ng itak at ng buntot ng pagi. Pinaghusay niya rin ang kakayahan niyang makatakbo ng mabilis at ang pagkakaroon niya ng pambihirang lakas. Palagi siyang tumatakas kay Lola Auring dahil alam niya na pagagalitan siya nito kapag nalaman ang kanyang ginagawa. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumakas ang determinasyon ni Jimboy na bigyan ng katuparan ng misyon na hindi natapos ng kanyang ama. At yun ay ang maubos ang mga aswang sa kanilang baryo. Mas lalo pang nakadagdag sa determinasyon niya ang katotohanan na ginagawa niya yon upang ipaghiganti ang pagpatay ng mga aswang sa kanyang ama. Isang gabi, muling sumalakay ang mga aswang sa baryo ni na Jimboy. Nang magising si Jimboy at nalaman niya ang nangyayari sa labas, ay tumayo kagad siya. Kinuha niya ang itak at ang buntot ng pagi. Akmang lalabas sana siya ng kubo nang bigla siyang hawakan ng kanyang Lola Auring sa braso. Nagulat siya dahil ang akala niya ay tulog pa ang kanyang lola. Lola? At saan ka na naman pupuntang bata ka? Bakit may dala kang itak at buntot ng pagi? Lola, makikipaglaban po ako sa mga aswang. Nahihibang ka na bang bata ka? Hindi mo kaya mga aswang. Hindi ka makikipaglaban sa mga halimaw na yon. Magpupunta tayo uli sa kapilya para magtago. Iyoko na po magtago, Lola. Alam niyo po,
na meron po akong kakaibang kakayahan at gagamitin ko po yun para labanan ng mga aswang. Aaminin ko na po. Nagpunta kami ni Dindo sa bundok at nakilala ko roon ang tikbalang na naging kaibigan noon ni tatay. Nakakuha po ako ng buhok ng tikbalang. At yun po ang dahilan kung bakit meron po akong kapangyarihan ngayon. Ahihibang ka na talaga. Kahit may kapangyarihan ka, wala ka pa rin laban sa mga aswang. Isa pa, kapag nalaman ng mga tao na may ganyang kang kakayahan, ay katatakutan ka nila. Lola, marami na po kayong sinasabi. Tumatakbo po ang oras. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Mabilis na inalis ni Jimboy ang kamay ng lola niya sa kanyang braso at mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga aswang. Sa labas, bumungad kay Jimboy ang kaguluhan. Maraming aswang ang walang awang inaatake ang mga tao, habang ang iba naman ay naghahanap ng bibiktimahin. Hinigpitan ni Jimboy ang kapit sa itak at buntot ng pagi at nagsimulang makipaglaban. Bawat galaw niya ay puno ng bilis at tapang. Sinalubong siya ng isang aswang, ngunit bago pa man yun makalapit ay mabilis niyang sinalubong ng malakas na hataw ng itak sa lieg ang aswang. Agad yung bumagsak sa lupa. Muli siyang tumakbo ng mabilis pa sa hangin habang patuloy na naghahanap ng mga aswang. Sunod-sunod ang pag-atake ni Jimboy sa mga pesteng aswang. Ngunit isang malaking aswang ang biglang sumunggab sa kanya mula sa likuran. Sa taglay niyang lakas ay nagawa niyang buhatin ng aswang at walang kahirap-hirap na ibinalibag yun sa lupa. Agad niyang sinaksak ang aswang sa dibdib gamit ang itak na naging dahilan para malagutan yun ng hininga. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang laban. Sa hindi kalayuan, nakita ni Jimboy ang isang malaking kumpol ng mga aswang na mabilis na papalapit sa kanya. Luminga siya sa paligid hanggang sa nakita niya ang isang malaking puno sa gilid. Sa tulong ng kanyang kakaibang lakas, ay niyakap niya ng mahigpit ang puno at binunot yun mula sa lupa. Malakas na sumigaw si Jimboy at inihagis niya ang puno patungo sa mga aswang. Ang mga aswang ay natumba at marami ang halos nadurog dahil sa bigat ng puno. Hindi pa rin nagpatinag si Jimboy. Sa tulong ng kanyang bilis at lakas, sinugod niya ang mga natitirang mga aswang at inatake ang bawat isa ng walang awa. Sunod-sunod ang mga hagupit ng kanyang itak at buntot ng pagi na para bang isa siyang mandirigma. Hanggang sa tila napansin ng mga aswang na wala silang laban sa taglay na lakas at tapang ni Jimboy. Isa-isang nag-atrasan ang mga yon. Takot na takot ang mga aswang kay Jimboy. Sinubukan pang habulin ni Jimboy ang mga aswang, ngunit ang iba ay nagawa pa ring makatakas. Hoy! Bumalik kayo rito, mga pangit na aswang! Hindi pa ako tapos sa inyo! Mga duwag! Naglakad si Jimboy pabalik sa baryo nila. Nakaramdam siya ng kakaibang saya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kahalagahan ng kapangyarihang taglay niya. Ang tibok ng kanyang puso ay puno ng kasiyahan at tagumpay. Pagbalik niya sa kanilang baryo, ay sinalubong siya ng mga tao. Natigilan si Jimboy at kinabahan dahil naalala niya na baka katakutan siya ng mga tao kapag nalaman ng mga ito meron siyang taglay na kakaibang kapangyarihan. Lumapit sa kanya si Dindo na masayang masaya. Jimboy! Jimboy, kaibigan ko! Grabe ka! Ang galing mo! Ang husay mo makipaglaban sa mga aswang! Para kang si Pedro Penduko! Dindo, hindi ba galit o takot sa akin ng mga tao? Ano? Bakit naman sila magagalit o matatakot sa'yo? Eh lahat kami rito masaya dahil sa wakas ay meron na ulit nakikipaglaban sa mga aswang. Tinignan ni Jimboy ang mukha ng mga tao at nalaman niyang tama nga si Dindo. Baka sa mukha ng mga yon ang saya at pasasalamat sa kanya. Ngunit bigla namang dumating si Lola Auring. Napaatras si Jimboy dahil tila galit na dragon ang kanyang lola. Ikaw talaga bata ka. Hindi ka nakikinig sa akin. Bakit mo ginawa yon, ha, Jimboy? Lola, wala ka pong dapat ipag-alala. Tignan niyo po ang lahat ng mga tao.
Hindi sila takot o galit sa akin. Masaya po ang mga tao dahil sa ginawa ko. Tanggap nila ang kakaibang kakayahan ko, Lola. Saglit na natigilan si Lola Auring at pinagmasdan ang masaya at nagpapasalamat na mga tao sa paligid. Biglang tumulo ang luha ni Lola Auring nang muli itong humarap kay Jimboy. Jimboy, apo. Ayoko kasing magaya ka sa tatay mo. Ayokong masayang ang buhay mo. Gaya ng nangyari sa kanya. Lola, pangako ko po sa inyo, hindi po ako magagaya kay tatay. Hindi po ako magpapatalo sa mga aswang. Gagawin ko po ito. Hindi lamang po para sa baryo, kundi para sa inyo rin. Mahal na mahal kita, apo. Siguro nga tama ka. Baka nga ito ang nakatadhana para sa iyo. Yumakap si Jimboy sa kanyang lola habang ang mga tao ay patuloy sa pagpapasalamat sa kanya. Matapos ang matagumpay na pakikipaglaban ni Jimboy sa mga aswang, ay umakyat siya ng bundok upang muling makipag-usap sa tikbalang. Naglakad siya ng naglakad, ngunit sa gitna ng bundok ay muli siyang naligaw. Paulit-ulit, paikot-ikot lamang siya sa kanyang dinadaanan hanggang sa napabuntong hininga si Jimboy at sumigaw ng malakas. Tigilan mo na ako! Alam ko nandiyan ka lang! Huwag mo na akong paglaruan! Narinig ni Jimboy ang malalim na tawa ng tikbalang mula sa kung saan. Mula sa likod ng puno ay lumabas ang tikbalang na tumatawa pa rin. Lumapit yon kay Jimboy. Aw, ang lakas mo talaga mag-trip. Grabe ka talaga sa akin. Nililigaw mo na naman ako. Akala mo naman, uubra pa yan sa akin. Nagbibiro lamang ako. Binabati kita, Jimboy. Napakatapang mo nga talaga. Nakita ko ang tapang at husay mo sa pakikipaglaban sa mga aswang sa inyong baryo. Isa kang tunay na mandirigma. Salamat, Mamang Tikbalang. Hindi ko yun magagawa, kundi dahil sa buhok mo. Walang silbi ang kapangyarihan ng buhok ko kung sa maling tao ito mapupunta. Kaya wag mong isipin na kaya ka nanalo sa mga aswang ay dahil lamang sa buhok ko. Malaki ang naging parte mo sa laban na yon, Jimboy. Oo nga pala, bakit ka na pa rito? Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin? Narito ako para ibalik na ang buhok mo. Di ba ang usapan natin ibabalik ko na to sa'yo kapag natalo ko na mga aswang? Napangisi ang tikbalang at sinipat ang buhok na hawak ni Jimboy. Ngunit hindi nito yung kinuha. Umiling ito at tiningnan si Jimboy. Hindi ko pa matatanggap yan, Jimboy. Sa'yo muna ang buhok na yan, sapagkat hindi pa rin nauubos sa mga aswang na umaatake sa inyong baryo. Gamitin mo yan upang patuloy na ipagtanggol ang inyong lugar. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Naku, maraming salamat po, Mamang Tikbalang. Sa totoo lang, ayoko pa talaga itong ibalik sa inyo kasi may mga aswang pa na nakatakas kagabi. Baka bigla silang bumalik Jimboy, nakita ko mabilis sa pagbabago sa'yo. Naging matapang ka, hindi lamang dahil sa buhok na binigay ko, kundi dahil sa kagustuhan mong iligtas sa mga tao sa paligid mo. Kaya't ikaw ay karapat-dapat na magmay-ari ng aking buhok. Salamat! Maraming salamat talaga, Mamang Tikbalang. Nangangako po ako sa inyo. Patuloy ko pong gagamitin ang kapangyarihan ng buhok nyo para po sa kabutihan. Hindi ko po hahayaang muling maghari ang takot sa baryo namin. Umiti ang tikbalang kay Jimboy at muli itong tumawa ng malakas bago tuluyang naglaho. Naramdaman ni Jimboy ang kakaibang lakas at inspirasyon sa kanyang dibdib. Alam niyang handa na siyang harapin ang mga susunod na pagsubok para ipagtanggol ang kanilang baryo habang taglay niya ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng tikbalang. Pagbaba ni Jimboy mula sa bundok ay dumiretso siya sa kanilang bahay kung saan agad siyang sinalubong ni Lola Auring.
Bakas ang pagtataka sa mukha nito nang makita ang buhok ng tikbalang sa kamay niya. Akala ko ba ibabalik mo na sa tikbalang ang buhok na yan, Jimboy? Hindi pa po niya kinuha sa akin, Lola. Hindi pa raw po tapos ang laban ko sa mga aswang. Hanggat may panganib daw po sa baryo natin, ay sa akin daw po muna ito, Lola. Jimboy, apo, kung yan ang kapalaran mo, ay hindi na ako tututol na harapin mo pa ang mga aswang. Pero mangako ka sa akin, apo, na hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa tatay mo. Dahil hindi ko kakayanin kapag ikaw ang nawala sa akin. Nangangako po ako, Lola. Hindi ko po hahayaan na mangyari sa akin ang sinapit ni tatay. Umiti si Lola Auring at niyakap ng mahigpit si Jimboy. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Jimboy dahil sa wakas ay tanggap na ng kanyang lola ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Malaking bagay sa kanya ang suporta nito dahil makadadagdag yun sa kanyang lakas. Makalipas ang ilang araw ay nakita ni Jimboy ang nanay niya na pumasok sa kanilang kubo na may dalang isang bag. Agad siyang napaluha at patakbong sinalubong ang kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit at sabay silang napaiyak. Anak, nakarating sa akin ang ginawa mong kabayanihan. Ipinagmamalaki kita. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Maraming salamat po, Nay. Pero Nay, hindi na po ba kayo aalis? Mananatili na po ba kayo dito? Bumisita lang ako ngayon dito, anak. Pero kailangan ko pang bumalik sa syudad para magtrabaho. Pero pinapangako ko sa iyo, anak, malapit na tayo magkasama at hindi na tayo maghihiwalay. Muling niyakap ni Jimboy ang ina. Dama niya ang mainit na pagmamahal nito. Sa mga sumunod na gabi, patuloy na binantayan ni Jimboy ang baryo mula sa mga posibleng pag-atake ng mga aswang. Sa tulong ng kapangyarihan ng buhok ng tikbalang, ay palagi siyang naging handa sa anumang laban na darating. Nangako siya sa kanyang sarili na habang hawak niya ang buhok ng tikbalang, ay gagampanan niya ang responsibilidad na kakambal nito upang maging ligtas ang buong baryo at kanyang lola laban sa mga aswang.